What's good mga pare? So ngayon, meron tayong special episode sa Anti-Supot Podcast, no? Na isushoot namin ngayon. Dito ako sa bahay ni Sadaw. Yun, no? Imi-meet natin ngayon yung special guest natin. Pupunta tayo ngayon sa place niya. Pero bago yun, pipick upin muna natin yung mga gamit dito sa bahay ni Sadaw. Ang tulog pa yata ito. Saan na ba? Puta, nasa bahay ka pa ata eh. Puta, bilisan mo, tagal nyo. Bye-bye. So yun, good morning no mga ASP fam. And ipupuntahan kami ngayon na aming kaibigan. Kasi pinaunlakan niya kami. Special guest. Meron tayong special guest mga pare. Mamaya makikita niyo mamaya pagpunta doon, no? Bigyan ko na kayo ng clue. Isa siyang IBF champion sa kanyang division, no? At wala pang talo. Talo? Oo. Undisputed. Hindi naman undisputed. Ano ba yung undisputed, pre? Kailan ba sinasabi yun? Good question. May apat kasi na world title ang boxing. Kaya kung mapapansin mo sa isang division, champion sa ganito, nakakalito na. Apat kasi yon, yung WBO, WBA, IBF, may isa pa nakalimutan ko yung isa eh. Basta apat na organization yun. Parang apat na NBA league. Oo, ngayon, sa isang division, apat na magkakaiba din yun. Pag nasakop mo yun, featherweight ka, nasakop mo yung apat na liga na yun, ng featherweight, undisputed ka. Ibig sabihin, king of kings ka ng division na yun. Kasi lahat ng NBA league na yun, featherweight, sinakop mo. Kasi ngayon, pag nag-champion ka ngayon sa featherweight, tapos sa WBO ka palang halimbawa, hari, may tatlo pang hari ng division mo. Akala pag WBO, yun na yun. Kasi yun ang pinaka-main eh. Diba? Parang yun yung pinakamalaki. Parang nga eh. Pero para sa akin, nagtatalo yun. Hindi na bumababa eh. Oo. Pag WBO na sila, wala nang pakialam dyan. Parang andun yung yung malalaking mga pay-per-view. WBO, WBA. Pera siguro, no? Pera, yeah. Pero kung gusto mo ng karangalan talaga, ng undisputed talaga, sakupin mo yung apat na liga na yun, which is mahirap gawin yun, pre. Mahirap gawin yun. Ilan lang nakakagawa nun? Si Crawford, Terence Crawford. Undisputed siya. Correct me na lang sa comment section, guys. Kung dalawa ba or tatlo ang pinagkampyonato ni Terence Crawford. Di ko sure eh. Parang alam ko tatlo nga yata eh. Kaya sobrang hirap eh. Tatlo or dalawa. Undisputed. Sabi ko usapan namin guys is yung about sa gasoline spike. Grabe naman kasi 9 pesos. Dahil sa gera eh. Kingina kasi na ito mga oligarch eh. Nag-aagawan sa langis sa labas ng bansa. Pinaglalaro na lang yung mundo eh. Oo nga sa sobrang boring nila yung mundo, I think parang chessboard na lang nila yun eh. Kaya to. Bababa na kami para mag-set up doon sa gym. Balikan ko kayo mamaya pag naka-set up na kami. Morning. Dito na tayo guys sa Golden Boy Boxing Gym. Ayan si Coach. Welcome. Ay si Coach. Ay si Cham. Chap, he's not here yet. He'll come by later. Okay. Later pa? Hindi, baka mapunta na siya. Nag-chat na sa akin eh. Nandito na daw ba tayo? Sabi ko nandito na kami. Okay lang yan. Dito ka kape. Papasok na. Dito na si Champ guys. Hello. Kamusta? Galing BGC. Ocean Point nagsa-setup. Yan, tama. Okay. Ito. Yeah. So yun, nakakatapos na namin mag-podcast kasama si Pete. Ayan, si paring Pete, si Champ. Nagdiligpit na kami ngayon guys. At pupu trip kami ng Thai. Yes, let's go. Kain namin. Trip ni Pete mag-Thai ngayon, so food trip kami ng Thai. Hindi pa ako nakakapag-Thai ng food trip dito eh. Masarap dyan bro. Malapit lang. Hindi, walking distance lang dyan. Let's go.
Ganda ng setup nyo, no? Alam nyo kasi bro, plano namin mag-podcast ng magkakapatid. Yung kami, yung story ng life namin. Kasi magkaiba kami ng... Tuloy nyo yun, bro. Pero nahirapan kami nung setup namin. So yun guys, puputrip kami ngayon, dala namin mga gamit. Yan, mapapanood nyo to sa channel. Medyo kinakabahan lang ako ng slide kasi bandang dulo na putol na nung bandang sasabi na ng mga social account si Pete. So sana walang problema. Saan pumunta? Mali ako na inakyatan. Nakalimutan ko dito pala. Yeah. May naiwan pa doon? Wala. Ay, yung DJI na nakuha nyo? Anong height mo? 5'9"? 5'8 lang ata. 5'8"? Tingin mo? Ako, 5'10" ako eh. 5'10 ka? Oo. Totoo? Oo. Tingin ko mga 5'9". Pero alam mo bro, kung titignan ka sa malayo, parang hindi ka matangkad. Oo, talaga. Oo, pero pag magkatabi pala tayo, tingnan mo mas matangkad ka sa akin. Mga 5'8 lang ata. 5'8". Tingin ko 5'9" siya eh. 5'10" tayo, di ba? Oo. Oh, Kasi ganun. pag tinitingnan kita, parang hindi ka matangkad. Ikaw ang matangkad tigtignan. Yun nga eh, yun Siguro nga sa legs. Sa legs kasi malaki Yung yung legs ko pag-jump eh. ganun talaga. Oo siya. Dito kami ngayon guys sa Thai food. Acting tapos mas gusto niya talaga performing. Nakapasok sa Nagtibak Group. Ano to Josh? Sticky Mango rice? sticky rice. Mango sticky rice guys. Dessert. Ano talaga to eh. First time ko lang mag-Thai. Ang sarap pala. Sabi yung ano bro, pag Why do you smile? Yum, sarap yung tom yum. Takot lang ako sa tom yum kasi shrimp kasi yun eh. No? Yeah. Bawal siya. Kaya pala, Why do you smile? Parang sinigang nila yun eh. Tayo sa bahay saglit. Okay, tara. ikaw bro, kat dito ka lang. Hindi ako Cavite ako. Sa pinakamalayo, Carmona yan. Ito lang kami nasusot. Kaya nadaan ako dito. Pero nandito si Uton, nakatira yung... Katapos lang namin kumain ng Para may invite Thai. next time no, dito. Oo, aya ko yun. Baka ngayon lalong mainggan. So yun guys, pauwi na kami. At tatambay muna kami saglit sa bahay para i-check yung memory. Gusto ko, yun ang masusunod. Hindi pwedeng hindi niya pipi. Ano gusto ng bata? Wala namang direksyon ng bata. Kasi ang nilalaban ng mga gentle parenting mommies ngayon, wag puwersahin yung bata, wag ipilit na mag-sports or mag-ganito, mag-ganyan. Pero wala ngang pilitan. Pero ano ang gusto ng bata? Tanungin mo. Hindi pwedeng wala siyang gagawin ha. Out of the question yun na walang gagawin. Magta-tablet lang, magsa-cellphone lang, sasabihin mo sa akin gano'n. Hindi pwede, out of the question. Ano ang gagawin mo? Anong gusto mong gawin? Pag may sinabi yung bata na gusto niya, sports, o sige, doon ipapasok ko siya eh. Pero yung akin, sa tabi ko muna kasi may gusto yung bata eh. Pero pag wala siyang masabi, di ako muna. O, pag may na-discover ka na gusto mo along the way, okay, di sundin natin yun. Susuportahan kita. Pero ngayong wala ka pa, ako muna masusunod. Kung wala siyang ideyang masabing sports na gusto niyang pasukin, ikaw magbabato ng sports. Ako talaga. Yun ang gusto ko talaga mangyari. Ako magbabato sa'yo. Pag may na-discover ka, pa, mas maganda pala basketball. O sige, bigyan kita. Basta dapat meron. Out of the question ng wala. Alam mo, nakikita ko ikaw talaga magpo-program sa bata sa anak mo eh. Oo. Parang i-feed mo kung ano yung... May studies tol na yung sa US. Pwede mo i-reprogram talaga ang bata. I-feed, bigyan mo siya ng idea kung ano yung pattern na pwede niya magustuhan ng sports. Alam mo yun, may mga tinesting silang bata, binigyan nilang basketball balls, pang ganitong sport, badminton. Eventually mga naging pro. Eventually mga naging, hindi man sobrang superstar yung iba, but excel talaga. Tapos naging first love talaga nila yung sports na yun. Tingnan mo lang si Laurente. Diba? Mga tito niya, boxer. Oh. Parang ano talaga, nasa dugo nila eh. Oo. Somewhat program din yun ha. Siyempre, mga tito niya pupunta doon sa bahay, siguro mag-shadow boxing. Yun nga. Nakita-kita niya yun eh na doon din nainganyo yun. Kaya naniniwala ako dyan. Alam mo kasi nakikita ko sa pamangkin ko ngayon ganun eh. Hinusuot niya yung gloves ko dun eh. Tapos sinuboxing-boxing niya kami eh. Ayun. Kasi nakikita niya rin ako nag-shadow box minsan eh sa labas. Oo, isa yun. So, napoprogram siya ano. Nag-training siya ng Muay Thai nakaraan.
Kasi naniniwala nga ako mahal mo yung bata. Diba? Mahal mo anak mo. Diba? Pag mahal mo ang anak mo, ano bang gusto mong gawin? Ang mahalin siya, di ba? Hindi naman pwede na mamahalin mo yung tao nang wala kang nare-relate sa kanya or wala kang interest sa kanya. So para mahalin mo yung anak ko, ay para mamahalin ko yung anak ko, kailangan may ginagawa siya na gusto ko. So yung sports ang way ko ng pagmamahal. Mag-sports ka, nak. Diba? Suportahan kita, diyan mo mararamdaman yung pagmamahal ko. Yung buti sana kung yung gusto ko sa'yo ay masama. Mabuti naman yun, yung mag-sports ka. Actually, no? Ayaw nila magtunog gano'n kasi magiging parang morally incorrect. Pero naniniwala ako na pinoprogram talaga ang mga tao somewhat. Kasi kung hindi, saan pupunta? Sige, tanungin natin sila. Correct. Kung hindi kita mamanipulan sa tamang sa tingin kong tama, saan ka pupunta? Diba? Ibang tao magmamanipula sa'yo, baka sa maling bagay pa. Baka Diba? mag-inom yan, mag-droga yan. Tsaka lahat sa sarap. Papunta sa sarap. Pag hindi mo binigyan ng pagdidisiplinahan yung isang tao, pipiliin lang niyan sarap. Anong masarap? Bisyo, tambay, TV, babae. Doon lang pupunta yun. Ganun ang tao nature ng tao sa madali, sa masarap. Mas convenient. Convenient. Saan ba napupunta yung mga masarap, madali? Wala. Wala napupuntahan yun. Kaya mas mabuti pang i-guide ka na lang nung may alam na sa buhay. Tapos yung sinabi mo na na nag-shadowboxing yung mga tito ni Laurente, parang nagbe-make sense na makikita niya. Although hindi man nila tinatry na literally i-program si Laurente, napoprogram siya subconsciously dahil sa mga nasa paligid niyang boxer. So ibig sabihin, kung kaya ng ganun, pwede ko ring sadyain. Oo. I-reprogram talaga intentionally. Intentional mo na. Oo, pwede pala. Ano pa, anak mo? Oo. Karapatan mo yun. Tsaka gusto mo siyang mapunta sa maayos Bakit hindi? Diba? So yun, nandito na kami malapit sa bahay. So balikan ko na lang kayo mamaya.